Ang BPP ay masaya na na-declare kami na isa sa mga pilgrim church dito sa Oriental Mindoro. Pero ine-expect na namin yon sapagkat ang simbahan ng Bako ay isa sa pinakauna na simbahan noong 16th century. Dito nagsimula, dito itinanim, dito nagbunga, dito umuhay, dito umusbong ang pananampalatayang Katoliko sa buong isla ng Mindoro. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sa likod ng tahimik na bayan ng Bako, lalawigan ng Oriental Mindoro, nakatago ang kwento ng pananampalatayang sinubok ng dagat, labanan at panahon. Taong 1570, sakay ng San Miguel Galion, dumating sa baybayin ng Bako ang mga Kastila. Pinamunuan ito ni Martin de Goite at Juan de Salcedo. Nakaharap nila ang mga mangangalakal na Inchek at nagkaroon ng labanan. Sa kanilang pag-alis, nabanggit ng mga katutubong mangyan ang Minolo, na kasalukuyang Puerto Galera bilang isang magandang daungan. 1572, nang unang dumating ang misyon ng Kristyanismo sa Minolo. Makalipas ang 3 taon, lumipat sila sa Bako at itinayo ng mga Agustinong pari ang unang parokya sa tabing dagat ng Tabon-Tabon. Kasabay nito ay ang pagtatalaga ng Bako bilang kabisera ng isla ng Mindoro, kasama ang imahe ng Our Lady of Grace na mahay ang pananampalataya sa loob ng simpleng tuklo. Dahil sa paglusob ng mga Moro, lumikas ang mga tao sa bulubundukin ng Libtong sa Guma. Dito itinayo ang kumbento at simbahan. So ito yung cross na itinayo dito bilang isang paalala na dito itinayo yung simbahan ng panahong ika-16 na siglo, yung panahon ng mga Kastila. Nang time na ang mga Moro ay lumulusob dun sa taping dagat, ang mga tao ay pumunta dito sa bundok upang dito manirahan at kasama mga pari na nagtayo sila ng simbahan. At ito nga yung mga bato na nakita dun sa pinagtayuan ng lumang simbahan. Sa lugar ding ito, isinilang ang kwentong bayan, isang sumpang ibinigay ng pari bago siya ihulog sa ilog gamit ang nakataling kampana ng Morong si Magyawi. Sinasabi ng matanda na meron daw sumpa ang bayan ng Bako na kung hindi mailagay sa isang lugar na maayos ang pamahalaan ng simbahan ay hindi siya uunlad. Muling bumalik ang pamayanan sa baybayin, nagtayo ng simbahan at nanatiling nag-iisang parokya sa isla bago pa man maitatag ang Nasanauhan at Pola. Ngunit dahil sa pagtabag ng baybay dagat, lumipat silang muli at nagtayo ng simbahan sa karangalan ni San Andres. Noong 1636 at 1637, sinalakay ng mga Moro ang Bako. Halos 200 kataong dinakip at ang ilan ay pinatay. Pagkaraan nang mahiwalay ang Mindoro sa Batangas, naging kabisera ang Puerto Galera bago muling ibalik sa Bako. Sa panahong nagkaroon ng hidwaan ng gobernador at paring Recoleto na ilipat ng parokya sa Calapan, itinatag ni Father Diego de la Madre de Dios ang parokya ng Santo Niño. Matapos ang mahigit 2 siglo, December 12, 1956, itinatag ang parokya ng banal na San Tatlo at si San Jose ang naging bagong patron. Sa simula, isang tuklong muli na yari sa kawayan at pawid ang nagsilbing simbahan. Ito ang nadatna ng unang kura paroko na si Father Victor Tongkel SVD. Yung si Father Tongkel, nung magsayo siya dito, walang doktor. Kaya ang pari dito, ang doktor, wala namang sasakyan, ang pari lang ang may sasakyan. Kaya pag may mga dadalhin sa ospital, edi yung sasakyan ng pari ang ginagamit. Kaya naging parte ng gobyerno, ng pamahalaan ng simbahan, at naging parte na naman ng simbahan ang pamahalaan. Taong 1957, naitayo ang simbahang yari sa kahoy, semento at yero. Samantala, noong 1980, binasbasan ang mas malaking simbahan na may sukat na 16 at 40 metro, gawa sa konkreto, makukulay na bintana at taglay ang modernong estilo ng katolikong simbahan. Mapapansin din ang altar na saksi sa lalim ng pananampalatayang Mindoreño. Yung aming altar ay, kung mapapansin ninyo, ito ay made of wood. Yun ang nasa likuran. Dahil unang-una, yung aming patron ay isang karpentero. Kaya nga, mas minabuti na yung altar namin ay magpapakita ng identity ng aming patron na si San Jose. But more than that, kung makikita ninyo, napakasimple ng disenyo ng aming altar. Why?
Ito'y nagpapakita ng simpleng pamumuhay ng bayan ng Bako, especially ng mga taga-bayan. So yung kasimplihan ng altar ay nagpapakita rin ng kasimplihan ng buhay ng mga taga rito sa bayan ng Bako. At siguro, doon sa kasimplihan ng altar namin, isa sa mga focus kasi nito ay ang Blessed Eucharist, ang tabernacle. Yung nagkasakit yung aking anak sa edad na 22 ay kinuha siya ng Diyos. Dito ako sa tabernacle, wala akong ininda na yung sasabihin ng ibang tao, kung nakikita man nila. Basta ako dito, talagang hagulhol ako ng hagulhol. Sabi ko ay, Lord, bahala ka na sa aking anak. Sa simple, makikita mo kung ano yung mas mahalaga at pinapahalagahan ng mga tao. Ang disenyong ito ay refleksyon din ng simpleng pinagmulan ng simbahan. Ngayon ang dating tuklong ay tahanan na ng mas malagong pananampalataya. Yung kalalagayan ng aming parokya ngayon, dito sa Blessed Trinity Parish, ay masasabi ko na mas dumami ang na-involved na tao. Kasi pag dami ng na-involved na tao, ay hindi lang ito yung pagtingin natin sa dami ng tao eh. Pag dami ng na-involved, ibig sabihin nun, pagdami ng naaabot ng mensahe ng Ebanghelyo. At kapag sila ay narito na at involved na sa mga gawaing simbahan, ay mararamdaman mo yung suporta ng mga tao sa iyo. Hindi lang sa pari, kung hindi sa mga programa ng simbahan. Nung ako'y pumasok sa simbahan, doon na inumulot yung aking sarili na hindi pala naman dapat ang pagdisiplina ay sa pamamagitan ng mga paglapat ng pagpapalo o ng mga pananakit physical. Mas ano pala na dapat ipadama yung ang pagdisiplina sa pamamagitan ng pagmamahal at pag-unawa sa pagkukulang ng mga anak. Sa pagdiriwang namin ng Children's Mass, kanina, ang mga tagabasa, ang salmista, ay yung mga bata. At hindi lang ako yung nagagalak na makita ng mga bata ang gumaganap sa banal na misa. Even yung mga taong mananimba ay natutuwa kapag mga bata ang nakikita nilang gumaganap. Bakit? Sapagkat umaasa tayo na sa programang ito ng Children's Mass, sa pagbibigay natin ng pansin sa mga kabataan, yung mga kabataan sa murang edad ay nauhubog na sila sa maraming aspeto ng kanilang buhay, hindi lang sa paglilingkod sa simbahan. So ito yung galak para sa akin na makita ko yung mga bata ay nawawala doon sa normal nilang ginagawa at dahil sila nasa simbahan, nauhubog ang kanilang puso at kalooban. Siya po ay nakatulong sa akin bilang isang kabataan na mamulat at matuto kung paano maglingkod sa ating Diyos po. Parang simula po na nag-serve po ako is lahat po ng mga blessings na good blessings is dumadating po sa akin. Ang buhay ng simbahan ay ang mga tao. Walang kwenta ang maraming structures, magandang altar, kung wala namang sumisimba. Kaya nga, ang isa rin sa binibigan ko ng buhay dito sa Blessed Trinity Parish ay yung ugnayan. Kasi ang pagiging simbahan kasi about relationship yan eh. Kaya nga magandang-maganda na pagdami ng tao, pagdami ng napapanday at nabubuong ugnayan. Yung isa sa mga lowest point na pinagandaanan lagi ng simbahan ay yung natural calamity na pagbaha. Kapag bumabaha, maraming tao ang hindi makalabas ng kanilang tahanan kasi napakataas ang tubig sa labas ng kanilang tahanan. Nung una, tinatanong ko din, paano lang ang simbahan kapag mga ganitong pagkakataon? Ano ang ating gagawin? Actually, ako lang pala nagtatanong. Sapagkat kung titingnan ko, yung maraming tao dito sa Bako ay nakasurvive, naging resilient na doon sa pinagdadaanan nilang baha. Sinubok man ng dagat, labanan, baha at panahon, ito ang simbahan ng parokya ng Banal na Santatlo, nagyabong mula sa tuklong. Bilang pinagmula ng pananampalatayang Katoliko sa buong isla ng Mindoro, mula sa mga maliliit na tuklong na paulit-ulit din namang nasisira, paulit-ulit na sinisira ng mga pirata noong unang panahon, ay ang simbahan ay hindi tumitigil sa pagiging simbahan. Nagpapatuloy sila, lumilipat-lipat lang ng lugar, pero ang pananampalataya ay nananatili.